Alleluia, 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 Alleluia. Puro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa deboto ng ating pong Jesus Nazareno. Good evening. Sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Minsan po may isang Pinoy na turista na sumama sa isang pilgrimage sa Holy Land, sa Israel. At pagdating nila sa Sea of Galilee, kung saan itong ating ebanghelyo ngayon na narinig, ay nangyari yung paglakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig, nagtanong itong turistang ito na Pinoy, kung magkano ba ang pagsakay ng bangka doon sa Sea of Galilee. Siyempre, nandun ka na rin, kaya sasakay ka na. So, tinanong niya yung nagbabantay. Ang sabi nung nagbabantay, dahil po ito ay isang napakahalagang lugar, na kung saan si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig, ang amin pong sinisingil dito ay $100. Siyempre, Pilipino, pag nasa ibang bansa, nagko-compute yan. Pag-compute niya, ay ang mahal, 5,800 isang tao. Sabi niya, Sabi niya doon sa guide, ang mahal naman, it's so expensive. Sabi niya ganon. Tapos, ikinoment na lang niya, kaya pala naglakad na lang si Jesus sa ibabaw ng tubig kasi ang mahal
ng bayad. Ano? Tayo namang mga Pilipino talaga. Mga kapatid, ang pangyayaring ito ng paglalakad ng ating Panginoong Hesukristo sa ibabaw ng tubig ng Sea of Galilee ay alam nyo bang 3 beses na inulit, no, sa iba't ibang ebanghelyo mula kay Mateo, kay Marcos at kay San Juan. So ibig sabihin nito, kapag inulit-ulit ito, meron itong malalim na kahalagahan, no, lalo na sa ating pananampalataya at higit sa lahat, historically correct. No, nangyari talaga, no, ang paglakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ang mga apostol ay nasa gitna noon ng napakalaking mga alon. So ito ay maaaring magpaalala sa atin, no, na sign, no, na si Jesus habang lumalakad sa maalon na tubig ng Sea of Galilee, no, ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay kasama natin na lumalakad sa gitna ng mga dumadaluyong na alon ng buhay. Kahit sa gitna ng unos o mga problema sa buhay, no, ay kapiling natin ang ating Panginoon sa mga hamon na ito. Kaya naman, no, nung nakita ni Pedro na lumalakad si Jesus, sabi niya, Panginoon, kung ikaw talaga yan, sige nga, papuntahin mo ako dyan, papalapit sa iyo. Napakapalad ni Pedro, nakapaglakad din sa ibabaw ng dagat, no, sa tubig, Pero, no, itong pananalita ni Pedro na ito ay kakikitaan natin ng pagdududa, no, sapagkat hindi nila makita ng malinaw, si Jesus nga ba ito o baka multo? Pero sabi niya, kung ikaw talaga yan, Panginoon, paparyanin mo ako. Diba? Minsan sinusubok natin ng Diyos parang si Pedro. Parang lagi na lamang kailangan magpamalas ng Diyos ng mga kagigilagilalas na mga pangyayari para masabi natin na sinasamahan tayo ng Diyos. Pero, di ba? No, itong karanasan na ito, pinabayaan ni Jesus na lumubog si Pedro. No? Pero, nang makita ito ni Jesus, hinawakan muli siya sa kamay. Para bang sinasabing, no, humawak ka lang sa akin, humapit ka lang sa akin. Ano man yung nangyayari sa tubig ng buhay mo, ito man ay umaagos ng malakas o sinasalpok ng malalakas na hangin, humawak ka lang sa akin, humapit ka lang sa akin. Mga kapatid, ito'y panawagan at imbitasyon sa bawat isa sa atin. Magpahawak din tayo sa kamay kay Jesus. Huwag tayong bibitiw. Kahit na ang hirap ng buhay, kahit na antindi ng mga pagsubok na dumarating, para bang sinasabi ni Jesus sa atin, kumapit ka sa akin. Malaki ang tendensiya natin bilang mga tao na una, makaramdam ng kabikuan kasi inaakala natin na tayo ay iniwan na ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. O kaya naman, pangalawa, malaki din yung tendensiya natin na magmayabang. Kaya ko to. Wala akong hihinga ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino man, kahit ng Diyos. O kaya, malaki din yung tendensiya natin na lumabo yung ating paningin, na hindi na natin makita ang presensya ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kasi nababalutan ng luha ang ating mga mata o ng sama ng loob ang ating mga puso at diwa. Mga minamahal kong kapatid, ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay nagpapahiwatig pa rin sa atin ng parehong pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Kasama natin si Jesus. No? Para bang sinasabi sa atin ni Jesus, no, sa mga makikita natin na pag-agapay at pagtulong sa paligid natin, ako ito, si Jesus. No? Si Jesus ay higit pa sa lahat ng mga alalahanin natin sa buhay. Kaya anong gagawin natin? Unahin natin siya. Sapagkat kailangan natin si Jesus. Tandaan po natin, mas malaki ang Panginoon kaysa pinakamalaking pagsubok ng buhay natin. Sa Panginoon, kaya nating lumakad sa ibabaw ng mga hamon ng buhay. Walang hindi tayo malalampasan, no? At papawiin lamang natin ang ating takot at pangamba. Magtiwala tayong nakaalalay ang Panginoon,
hindi man minsan masyadong halata, hawak tayo ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kamay.